Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw na ito ay tungkol sa pakikipagsapalaran ng binatang si Simon. Isang binatang pasaway, matigas ang ulo at palaging laman ng mga away at gulo sa kanilang paaralan. Dahil sa ugali niyang yun, nagpasya ang kanyang ina na pagbakasyonin muna ito sa kanyang lolo Berto upang madisiplina. Kilala niya kasi ang ama. Alam niyang bukod sa kanya, tanging si Lolo Berto lang ang may kakayahang pumutol ng pagkaswail ni Simon. Hindi alam ni Simon na ang bakasyong yun ang magpapabago ng kanyang buhay. Sa probinsya, sa isang liblib na lugar, unti-unti niyang madidiskubre ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan sa lungsod. Dito siya makakakita ng iba't ibang klase ng nilalang na akala niya ay isa lamang katang-isip. At isa nga dito ay ang kapre. Nakilala niya ang isang kapre na nagbigay sa kanya ng isang mahiwagang tabako. Bakit kaya ibinigay ng kapre ang kanyang sagradong tabako kay Simon? Magagamit kaya niya yun kahit wala naman siyang alam kung paano gumagana ang kapangyarihan ng tabako? At kung magsasanay siya, kakayanin kaya niya ang mga pagsasanay at mga pagsubok na lalampas pa sa kanyang imahinasyon? At sa huli, hanggang saan ang kayang gawin ng isang dating suwail na binata para sa bayan at para sa ina at para sa paghihiganti? O baka naman, gagamitin lang din niya ito sa kalokohan at sa mga masasamang gawain tulad ng dati. Pero bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hay nako, bata ka! Nakipagsapakan ka na naman ba sa mga kaklase mo? Pambihira ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na umiwas ka sa gulo? Ano ka pa naman, Simon? Binata ka na. Nasa kolehiyo ka na. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinaggagawa mo, ha, Simon? Masisira ang pag-aaral mo nang dahil dyan. Pasag ang muka ng binata. May black eye ito sa kanang mata. Putok ang ibabang labi at maraming pasa sa katawan. Napupuno rin ng mantsan dugo ang kulay puti nitong uniforme, gaya ng madalas na nangyayari dito. Mukhang napaaway na naman yun sa mga kaklasing hindi nito kasundo. Hindi naman ito si Raulo, pero madalas na nasasangkot sa gulo, lalong-lalo na sa kanilang universidad. Alam mo, mula nang mamatay ang papa mo, nagkaganyan ka na. Ibang-iba ka na sa dati. Masipag ka sa school at lagi mo kaming napapaakyat sa stage tuwing recognition at graduation. Ano bang nangyari sa'yo, Simon? Ano bang kailangan kong gawin para bumalik ka sa pagiging matino? Anak naman, napapagod na ako. Napapagod? Bakit ikaw lang ba? Akala niyo po ba'y masaya ako sa buhay ko ngayon? Hindi. Hindi ako sasaya at kailanman ay hindi na ako ngingiti dahil tama ka. Mula nang mamatay si Papa, nawala na ng silbi ang buhay ko. Nawalan na ako ng inspirasyon at wala na rin naniniwala sa kakayahan ko. Anak, ano ka ba? Hindi yan totoo. Hindi lang ang papa mo nagmamahal at naniniwala sa'yo. Nandito ko, anak. Palagi kitang pinapaalalahanan at sinusuportahan. Hindi mo man lang ba nakikita yun? Sinusuportahan? Ngayon mo lang naman ginagawa yan eh. Halos 1 taon mo akong pinabayaan mula nang mamatay si Papa.
Nag-iinom ka, naninigarilyo, nagbibisyo ng kung ano-ano. Akala nyo ba hindi ko alam? Akala nyo ba hindi ako nasasaktan? Ma, ang bata-bata ko pa nun. Kailangan na kailangan ko ng aruga. Pero nasan ka na mga panahong yon? Wala. Dahil nandun ka sa mga kapitbahay natin o kaya sa mga kaibigan mong pokpok at nagsasaya. Samantalang ako, hindi na naituloy ng binata ang mga sasabihin dahil isang malakas na sampal ang natanggap nito mula sa kanyang ina. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, Simon. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan mula nang mawala ang papa mo. Hindi lang ikaw ang nangungulila. Hindi lang ikaw ang nalulungkot. At hindi lang ikaw ang nasasaktan. Hindi ko babawiin ang mga sinabi ko, Ma. Bilang ina ko, obligasyon mong alagaan ako. At lalong-lalo nang mahalin. Kahit ano pang mangyari. Walang hiya ka talaga! Hindi na pinakinggan ng binata ang mga kasunod pang sasabihin ng ina. Galit na galit siyang pumasok sa kanyang kwarto. Mariing isinara ang pinto at hindi na lumingon pa. Naiwan naman si Aling Lourdes sa sala. Napaluhod at napayakap na lamang sa sarili habang pinipigil ang pag-iyak. Hindi niya inasahan ang matinding pagtanggi ni Simon. Ang gusto lang naman niya ay ang makausap ito ng maayos, maipaliwanag na nasaktan din siya sa pagkawala ng asawa. At kahit nagkulang siya noon bilang isang ina, hindi naman ibig sabihin nito ay hindi na siya nasaktan o nagdalamhati. Ngunit sa halip na pangunawa, galit pa ang ibinalik sa kanya ni Simon. Sa paglipas ng mga oras, hindi na muling lumabas pa ng kwarto ang binatang si Simon. Sinubukan din ng ginang na buksan yun, ngunit nakalak ang pinto. Wala siyang magawa kundi ang kumain ng hapunan ng mag-isa habang ninunguya ang pagkain at tulala sa kawalan. Isang mensahe ang natanggap niya sa messenger mula yon sa kanyang ama na si Mang Berto na kasalukuyang nasa probinsya ng Aklan. Binuksan at binasa niya yon. Ayon sa mensahe, iniimbitahan sila na magbakasyon doon. Napaisip ang ginang, mukhang ito na nga ang senyales at pagkakataon na hinihintay niya. Naging malupit noon at istrikto ang kanyang ama. Kaya naman, mukhang ito ang sagot sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Nag-reply siya sa mensahe at sinabing babiyahe na sila kinabukasan. Pagkatapos kumain, agad na nag-empake ng mga damit at gamit ang ginang. Kinatok din ito ang kwarto ng anak upang sabihin ang pag-alis na gagawin nila kinabukasan. Simon anak, magayos ka ng mga gamit mo. Bukas na bukas ay aalis tayo. Magbabakasyon tayo sa probinsya ng Lolo Berto mo. Bakasyon? Teka, anong bakasyon? Ayoko nga, hindi ako sasama. Hindi ka sasama. Pero nasabi ko na sa lolo mo na doon ka magbabakasyon. Hindi na pwedeng bawiin yon, Simon. Sa ayaw at sa gusto mo, doon ka na muna sa kanya. Ayoko nga sabi. Ba't ba ang kulit mo? May 1 linggo pa kaming pasok tapos exam pa namin next week. Ikaw na lang ang pumunta doon kung gusto mo. Huwag mo nga akong lokohin, Simon. Drop out ka na. Akala mo ba hindi ko pa malalaman? Puro pagbubulakbol at pakikipagbasagan ng mukha ang ginagawa mo. Matagal ko nang alam. Pinapabayaan ko lang. Pero ngayong naharap na kita, dadalhin na kita sa probinsya para matuto ka. Mas maganda na doon ka. Para naman mapag-isipan mo kahit papano ang lahat ng mga ginagawa at pinagsasasabi mo sa akin. Bingi ka ba, Ma? Ayoko nga, di ba? Ayoko. Wala akong pakialam kung ayaw mo. Tsaka wag mo akong pinagtataasan ng boses, ha? Basta, uuwi tayo ng Aklan. Kapag hindi ka sumama, kukunin ko ang lahat ng mga gadget mo.
hindi na rin kita bibigyan ng allowance at mawawalan ka na rin ng karapatang tumira sa pamamahay na ito. O ano? Tsaka kung di ka sasama, dapat hindi na kita makikita bukas. Kung sasama ka, dapat nakahanda na ang mga gamit mo. Hindi na muling nagsalita ang binata. Ngunit maririnig rito ang malakas na pagdadabog dahil sa mga sinabi ng kanyang ina. Samantala, hindi naman maiwasan ni Aling Lourdes ang muling pumasok ng kanyang silid at mapahagulgul muli dahil sa mga salitang binitiwan ng kanyang anak. Sobra siyang nasasaktan at naisip na lang na sana ay magtino ito pag-uwi nila ng probinsya. Mabilis na lumipas ang mga oras. Hindi pa rin lumalabas si Simon sa kanyang silid. Itinuloy-tuloy na nito ang kanyang pagtulog hanggang sa siya ay managinip. Tumatakbo siya. Tagaktak ang pawis. Nasa loob siya ng isang madilim na gubat. Sa mga sandaling yon, hinahabol siya ng napakaraming kakaibang nilalang. Hindi na siya lumilingon sa likuran. Ang tanging hangarin niya ay makatakas at makalayo sa lugar na yon. Maya-maya pa, napahinto siya. Isang dambuhala at maitim na nilalang ang humarang sa kanyang daraanan. Pulang-pula ang mga mata nito at halos kailangan niyang tumingala sa langit para masilayan ang buong anyo nito. Nanginig ang kanyang katawan nang dahil sa labis na takot. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng sunod-sunod na pagkidlat. Sa tuwing kumikidlat, nagliliwanag ang paligid at mas malinaw niyang nakikita ang itsura ng nilalang. Lalo siyang kinilabutan. Dahil sa matinding takot, nanghina siya. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa dibdib at leeg. Kapos na kapos sa paghinga at sa mismong sandaling hahawakan na siya ng nilalang. Napahima siya sa kanyang bibig at laking gulat niya nang mapansing naglalaglagan ang kanyang mga ngipin. Ilang saglit pa, tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Bigla siyang nagmulat ng kanyang mga mata at isang malakas na sigaw ang kanyang nagawa. Kitang-kita sa mukha niya ang labis na takot. Hingal na hingal siya at halos mamaos ang kanyang boses nang sinubukan niyang magsalita. Parang totoong tumakbo siya ng matagal at mabilis. Grabe. Ang weird naman nun. Bakit ako nanaginip ng ganun? Wala naman akong pinapanood ng mga horror movies o binabasang mga libro na may kinalaman sa kababalagan. Napatigil siya sa pag-iisip ng malalim dahil sa sunod-sunod na pagkatok ng kanyang ina sa kanyang pinto. Nang tignan niya ang orasan, mag-aalas 5 na pala ng umaga. Ano ba, Simon? Bibilang ako ng 3, ha? Kapag hindi ka pa lumabas, bitbit ang mga gamit mo. Papalayasin na talaga kita sa pamamahay ko. 1, 2. Napaisip ang binata. Gusto niya mang sagutin muli ang ina, ngunit nag-alangan siya. Mabigat ang kondisyon nito kapag hindi siya sumama. Kaya naman, napagdesisyonan niyang pumayag na sa gusto nito. Ito na nga, nag-aayos na po. Bilisan mo, paparating na ang van na inarkila ko na maghahatid sa atin sa Aklan. Bilisan mo dyan. Mabilis na kumilos ang binata. Kinuha nito ang maliit na maleta at ipinasok doon ang ilang pares ng mga damit at short. Iniligay niya rin ang 2 sapatos, AirPod, tablet at iba't ibang mamahaling gamit. Konti lang ang dinala niya dahil inisip nitong ilang araw lang silang magbabakasyon doon. Matapos maligo, muling nagtawag ang kanyang ina at sinabing nasa harap na ng kanilang bahay ang van na inarkila nito. Lumabas siya ng kwarto, suot ang headset na may malakas na musika
upang hindi na marinig pa ang mga sasabihin ng ina. Pumasok siya sa van at umupo sa pinakalikod. Ang ginang naman ay nasa harap, katabi ng driver. Simon, marami ka bang dalang damit? Simon! Simon! Nang sumigaw ang ginang, doon lamang nakuha ang atensyon ng binata na busy sa pagsiselfon. Bakit? Tinatanong kita. Marami ka bang dinalang damit? Konti lang po. Hindi rin naman po ako magtatagal dun eh. Anong pinagsasasabi mong hindi magtatagal? Ilang buwan tayong titira sa lolo mo? Ano? Buwan? Seryoso ka, ma? Anong klaseng bakasyon yan? Manong driver, pakihinto nga po yung van. Bababa na po ako. Huwag mong ihinto. Hayaan mo siyang magwala. So ano to, ma? Sa pilitan na ganon? Ma naman, may mga gagawin kami ng mga friends ko. Hindi ako pwedeng magtagal sa probinsya. Ano ba naman kayo? I-chat mo na sila na hindi ka makakapunta. Tapos. Grabe naman buhay to. Halos wala na nga akong karapatang pumili at magdesisyon ah. Sana nawala na rin ako kasama ni Papa kung ganito lang din naman pala mararanasan ko. Anak ng putya naman oh. Ah! I hate my life! Nang sabihin yun ng binata, biglang natahimik ang ginang. Muli niya na lamang inilaan ang atensyon sa harapan ng sasakyan. Si Simon naman muling isinuot ang headset at bumalik sa ginagawa. Napapailing yon at kitang-kita sa mukha nito ang pagkainis. Makalipas ang ilang sandali, muli nitong naalala ang kanyang panaginip. Hinding-hindi niya yon makakalimutan dahil buong buhay nito, kagabi lang siya na naginip ng ganun. Pumunta siya sa isang sikat na website kung saan maaari kang magtanong at sasagutin ng mga taong may karanasan dito. Hi guys, I want to share some weird scenarios from my dream last night. Ganito kasi, hinahabol ako ng mga parang halimaw. I guess, aswang yata yun. Based sa research na ginawa ko, then may giant black monster din akong nakita na hindi ko ba ipaliwanag kung anong klaseng nilalang yun. Ang pinaka-weird pa, bago ako magising ay nakita kong naglalaglagan pa yung mga ngipin ko. May napanaginipan din ba kayong ganito? Ano kayang meaning ng panaginip ko na yun? Wait ko ang replies nyo ha. Matapos maipadala ang mensahe sa website, sandaling umidlip ang binata. Doon, sa kanyang pagpikit, ay muling naulit ang kakaibang panaginip. Gaya kagabi, parehong-pareho ang senaryong nakita niya at naranasan. Pagdilat ng mga mata niya, malayong-malayo na sila sa Maynila. Malayo pa ba tayo? Oo, kaya manahimik ka na muna dyan. Ilang oras pa ang nagdaan. Dumating din ang van sa pier. Isinakay ang van sa loob ng barko at ilang minuto lang, lumabas na rin siya at pumunta sa itaas ng sasakyang pandagat. Hindi niya na hinintay ang ina dahil may dapat pa siyang asikasuhin. Nang makahanap ng pwesto, muli niyang binuksan ang cellphone at binasa ang ilang replies sa kanyang ibinahaging panaginip. Shucks! Totoo ba to? Parang ang layo naman sa reality. Bakit pare-pareho sila ng sagot? Ang weird! Isa-isa ngang binasa ng binata ang mga sagot ng kapwa niya netizen. Isa lang ang sinasabi nila. Ang panaginip niya raw ay tungkol sa masamang bagay na mangyayari sa buhay niya o buhay ng kanyang pamilya. Ang mga nilalang ay tumutukoy sa nakakatakot na pangyayari. Ang pagkalagas naman ng kanyang ngipin ay senyalis daw na may mamamatay na taong malapit sa kanya. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Yun ay walang iba, kundi ang kanyang ina. Shit! Hindi!
Hindi totoo to. Nakaramdam ng kakaibang kaba ang binata. Kaya naman, nagpasya siyang i-off muna ang cellphone. Tumakbo siya, pumikit at dinamnam ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanya. Sa pagdilat ng mga mata, doon ay nakita niya ang magagandang islang nadadaanan nila. Hindi niya maiwasan ang mapangiti. Not bad, ha? I hope na ma-enjoy ko ang bakasyon na to. Kahit pinilit lang ako ng magaling kong mama. Matapos magmuni-muni, ay naghanap siya ng mauupuan. Habang naghihintay, muling binuksan niya ang cellphone at nag-browse sa internet tungkol sa mga aswang at iba pang lamang lupa. Lumaki siya sa syudad, kaya naman hindi siya naniniwala sa mga ganitong bagay. Isa pa, kwento-kwento lang naman para sa kanya ang mga ganito. Mas maniniwala siya kung makikita niya mismo ng personal. Sa kanyang pag-scroll, napadpad siya sa isang forum website at doon tinatalakay ang tungkol sa mga aswang. May mga larawan din na nakapost at dahil naagaw ang atensyon niya, tinignan niya ang mga yon. Teka, kamukha to nung nasa panaginip ko, ah. Nagkataon lang ba? Teka. Ano tong malaking kulay itim na nilalang? Kapre? Kanina pa kita hinahanap. Andito ka lang pala. Mag-ayos ka na. Bababa na tayo ng barko. Mga 2 oras, nasa bahay na tayo ng lolo mo. Sige na. Medyo nagulat pa ang binata dahil sa biglaang pagsulpot ng kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang siya at muling in-off ang cellphone. Sinuot niya ang dalang headset at pumikit upang sandaling maidlip. Sa pagkakataong yun, muling naulit ang kanyang panaginip at nagising lamang siya nang tawagin siya ng ina dahil bababa na sila ng barko. Pagkaraan ng ilang sandali, ay muli na silang bumiyahe sa lupa at ilang oras pa, bumaba na sila sa bukana ng isang baryo. Habang naglalakad, may 2 pulubi ang lumapit sa kanilang mag-ina. Matanda ang isa at ang kasama naman ito ay isang batang lalaki na sa tingin niya ay 8 o 10 taong gulang pa lang. Nanghihingi ang mga ito ng barya o kahit na anong makakain. Nakita ng binata na maglalabas na ang kanyang ina, ngunit agad niya itong pinigil. Ma, hindi mo sila kailangan bigyan. Alam mo, maraming ganyan sa Maynila eh. At karamihan sa kanila, modus lang. Sa itsura pa lang ng mga yan eh. Talagang hindi mo na mapagkakatiwalaan. Anak, maliit na halaga lang ang ibibigay ko. Hayaan mo na. Nang makakain silang 2. At kawawa naman. Ma, kaya nila ang mga sarili nila. Tignan mo nga yung isa, ang tanda-tanda na eh. Hoy ikaw, hindi ka ba marunong maghanap ng trabaho ha? Dumiskarte ka. Ang hirap-hirap kumita ng pera ngayon eh. Tapos, hihingin mo lang? Muling nagmakaawa ang 2 pulubi. Lumuhod ang bata at hinawakan ng paa ni Simon dahil sa nararamdamang pandidiri. Sinipa niya ito at tumilapon sa di kalayuan. Anak, ano ka ba naman? Ba't mo ginawa yun? Hindi ka ba naaawa sa kanila? Naku, sorry po sa ginawa ng anak ko. Eto po, tanggapin nyo. Huwag niyo na po siyang pansinin. Sorry po uli. Nang makaalis ang 2 pulubi, sobrang naging masama ang titig ng binata sa kanyang ina. Sandali niya pang pinagpag ang binti na hinawakan ng bata at saka muling humarap sa nakapamewang na ina na halatang naiinis dahil sa ginawa niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Simon? Hindi ka naman ganyan dati ha. Yung pagiging bulakbol mo ay kinakaya at pinapalampas ko. Pero yung pambabastos sa ibang tao at pananakit, nasobrahan ka na yata. Na hindi ka man lang nagsorry.
Wala akong pakialam sa kanila. Kung ganyan lang pala, kadali kumita ng pera di sana. Matagal na ako nanlilimos. Baka yumaman pa ako. Isa pa, huwag mong ikukumparan dating ako sa kung ano ako ngayon. Iba na yon, ma. Dahil buhay pa nun si Papa. Pero ngayon, hindi na. Simon, anak. Hindi ko na alam kung paano kita kakausapin. Lahat na ng paraan sinubukan ko. Alam kong nagkulang ako nung nawala ang papa mo. Pero hindi naman sapat yon para tratuhin mo ko ng ganito. Ano bang gusto mong mangyari, anak? Bakit nagkakaganyan ka? Tigilan nyo na ako sa mga paganyan-ganyan nyo at huwag nyo na akong sermonan. Pinapahirapan nyo lamang ang sarili nyo. Alam mo, anak, minsan naiisip ko, sana ako na lang din ang nawala kasama ng papa mo. Kasi parang wala na rin akong halaga sa buhay mo. Eh di sana nga. Tutal, mula nang mawala si Papay, nawala ka rin naman sa akin eh. Matagal ka nang walang pakialam. Bawiin mo ang sinabi mo, Simon. Bawiin mo. Hindi. Wala akong babawiin. Isinama mo ako rito na sapilitan, di ba? Kaya tiisin mo kung ano ako ngayon. Yang asal mo, Simon. Huwag mong dadalhin sa bahay ng lolo mo. Hindi mo alam ang kayang gawin ng taong yon. Wala akong pakialam. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad. Walang kumikibo. Walang nagsasalita. Hanggang sa huminto si Aling Lourdes sa tapat ng isang bahay. May sumalubong sa kanilang isang matandang lalaki at isang binata na halos kaedad lamang ni Simon. Oh, ba't ngayon lang kayo dumating? Napatagal yata ang biyahe nyo Sorry ho, Tay. Medyo natagalan nga. Aba, teka nga. Ito na ba si Simon? Aba, malaki na nga pala Binata na pala ang apo ko. Opo, ito na po siya. Binata na po at... anak, alisin mo nga muna yung headset mo. Nandito na tayo kina Lolo Simon mo. Dahil tila walang naririnig ang anak na naka-headset at naka-cellphone, pasimple itong kinurot ni Aling Lourdes sa kanang braso. Aray ko! Aray, ano ba problema mo, ma? Bigla-bigla ka na lamang nangungurot. Ang galing mo yung nasa tenga mo nang magkarinigan tayo. O ayan na. Okay na. Satisfied ka na ba? Dahil sa inasal ng binata, biglang nagkatinginan ang matanda at ang apo nitong si Potpot. Nagulat sila at hindi inaasahan na ganito pala ang ugali ng binata. Sandali nga lang. Bakit ganyan ka kung makipag-usap sa mama mo? Ito ba, Lourdes, pinalaki mo talagang ganyan? Hindi ko gusto ang tabas ng dila niya. Hindi marunong magpo at opo. Ano bang pakialam mo? Sino ka ba para pagsabihan ako ng ganyan? Hindi kita kilala at wala kang karapatang... Hindi na naituloy ng binata ang kanyang sasabihin nang biglang tumama sa kanyang balikat ang matigas at may kalakihang tungkod ng matanda. Wala kang galang sa mama mo! Bastos ka, bata ka! Muli niyang pinalo ng baston ang kanyang apo. Saka ito tinignan ng masama. Tama na! Tama na po! Aray! Tama na po! O diba? Napagamit ka rin ng opo. Ako si Lolo Berto mo. At ito naman, ang pinsan mong si Potpot. Hindi ko sisisihin ang mama mo kung bakit ganyan ang ugali mo ngayon. Pero tandaan mong, hindi ko siya pinalaki ng ganyan. Ngayon, gusto ko na humingi ka ng tawad sa kanya. Bakit? Bakit mo gagawin yun? Aba, matigas kang talaga, ano? Muling inulit ni Lolo Berto ang paghampas sa binata. Sa pagkakataong yun, mas malakas na. Hindi na lang napaaray ang binata, kundi napasigaw pa dahil sa sakit na nararamdaman. Tinignan niya ang kanyang ina at ibinaling ang titig sa matanda.
Wala siyang magawa kundi ang humingi ng tawad para hindi na siya hampasin pa. Hindi ko marinig! Mahina! Lakasan mo pa! Sorry, Ma. Sorry. Hindi ko na uulitin. Nasa ng po at opo! Sorry po, Ma. Hindi ko na po uulitin. O di ba? Mas masarap pakinggan pag ganyan. Simula ngayon, sa oras na ito, ay hindi ko na dapat makita ang pambabastos mo ng ganyan sa mama mo. Hindi lang siya, pati ang lahat ng mga tao nandito na makikita at makakausap mo. Lalong-lalo na ako. Ayaw na ayaw ko sa mga bastos at walang galang na bata. Nagkakaintindihan ba tayong dalawa? Sagot! Opo. Mabuti naman kung ganon. Sige Lourdes, pumasok na kayo sa loob. May mga pagkain hinihanda to si Potpot para sa inyo. Potpot, alalayan mo ang pinsan mo. Baka hindi na yan makatayo dahil sa ginawa ko. Magsumbong ka kapag hindi kanya ginalang. Sumunod si Aling Lourdes sa matanda at naiwan naman sa labas ang binata kasama ang pinsan nito. Pinunasan nito ang kanyang luha at marahang tumayo habang masama ang loob at hindi maipinta ang muka. Okay ka lang ba? Mukha ba akong okay? Hinampas niya ako ng ilang beses tapos tatanungin mo ko kung okay lang ako. Siraulo ka ba? Hinaan mo lang ang boses mo. Baka mamaya niyan marinig ka na naman ni Lolo Berto. Ngayon lang may gumawa sa akin ng ganito. Masama pala ang ugali ng matandang yan. Nagkakamali ka. Hindi masama ang ugali niya, insan. Inaayon niya lang ang ugali niya sa mga nakakaharap niyang tao. Saka hindi lang siya basta matanda. Siya ang Lolo Berto natin, na kilalang kilala dito sa baryong to. Saka, alam mo bang albularyo siya? Madalas ako nandito dahil itinuturo niya sa akin ang mga kaalaman na meron siya. Hindi ko tinatanong at wala akong pakialam dun. Agad na hinila ng binata ang kanyang maleta upang pumasok na sa loob. Ngunit nahinto rin ito nang muling magsalita ang kanyang pinsan na si Potpot. Sandali lang! Hindi mo ba narinig si Lolo Berto kanina? Pwede kitang isumbong kapag nagpakita ka ulit ng ugaling hindi maganda. O ano, gusto mo ba yon? Kapag mabuti ang ginagawa ng isang tao sa'yo, dapat kabutihan din ang binabalik mo. Anong gusto mong gawin ko? Magpakaanghel ako sa harap nyo, ganun ba? Alam mo, wala kayong pinagkaiba sa mama ko at sa lahat ng taong nakakaharap ko sa Maynila. Gusto nyong kayo lang ang unawain. Pero paano naman ako? Paano naman ang nararamdaman ko? Base sa pananalita mo, mukhang may mabigat kang dinadala. Siguro oo, hindi ka namin masyado naiintindihan. Pero sana maisip mong kailangan mo rin maging bukas sa amin para mabawasan kung ano man yung mabigat na dinadala mo. Ginawa ko na yan sa mga kaklase ko. Pero ano na pala ako? Lagi nila akong inaasar at pinagkakaisahan. Dahil kaklase mo lang sila at hindi ka ano-ano, insan. Kami, pamilya mo kami. Lalong-lalo na ang mama mo. Kailangan nyo mag-usap at magkaroon ng pagkakaintindihan. Sa mga nakita ko kanina, kung nasasaktan ka, ay sigurado kung mas lalong nasasaktan ang mama mo. Hindi ko alam. Hindi pa ako handang makipag-usap ng matino sa kanya. Pero kailangan mo, insan. Sa ayaw at sa gusto mo, gagawin mo yon. Napailing ang binata dahil sa mga narinig mula sa kanyang pinsan. Hindi na siya muling nagsalita at pumasok na lamang sa loob ng may kalakihan ngunit lumang-luma ng bahay ng kanyang lolo. Mula sa kusina ay nadatnan niya ang dalawa. Ilang segundo siyang napatingin sa mga ito. Napalunok din siya ng laway bago magsalita. Saan ko po ilalagay po itong bag ko po? Doon sa silid na nasa dulo. Yun na rin pala ang magiging kwarto mo.
Sige po. Salamat po. Bumalik ka rin kagad dito nang makakain na tayo ng sabay-sabay. Tumango ang binata at saka tinungo ang silid upang ilagay roon ang bag. Pagkatapos nun, bumalik ito sa kusina at naupo sa bakanting upuan. Naroon sa harap niya ang Lolo Berto nito, katabi ang inang si Aling Lourdes. Sa bandang kanan niya naman ay naroon ang pinsang si Potpot. Dito sa amin, bago kumain ay ugali naming magdasal muna. Pinagpapasalamat namin ang biyayang nasa harap namin araw-araw. Simon, ikaw na ang magdasal ngayong araw. Ha? Bakit ako? Dahil sinabi kong ikaw. Bakit? Hindi ka ba marunong magdasal? Naikwento nitong mama mo na mahilig ka raw magdasal nung bata ka pa. Nakalimutan mo na ba? Sige po. Magdadasal na po ako. Sa takot na baka mapagalitan o masaktan na naman, walang nagawa ang binata kundi sundin ang sinabi ng kanyang Lolo Berto. Matapos manalangin, masayang nagkwentuhan ang tatlo. Samantalang siya ay tahimik lang na kumakain. Gustong-gusto niya nang sumigaw dahil naiingayan at naiirita siya, pero pinigil niya ang sarili dahil baka kung ano na naman ang gawin ng matanda sa kanya. Natigil siya sa pagkain nang mabanggit ng lolo nito ang pangalan niya. Simon, totoo ba ang sinasabi ng mama mo tungkol sa 2 palaboy na binastos at sinaktan mo kanina? Hindi sumagot ang binata. Bagkus ay napatitig lang ito sa matanda. Sumagot ka! Huwag kang mag-alala. Hindi na kita sasaktan. Opo. Totoo po yung mga kinuwento po sa inyo ni Mama. Gusto lang kitang paalalahanan na po. Unang-una, bago mo gawin ang isang bagay, subukan mo munang ilagay ang sarili mo sa taong binabastos o sinasaktan mo. Ano kaya ang mararamdaman nila o naiisip kapag ginawa mo yun? Ikalawa, kapag dumadayo kayo sa mga lugar, gaya nitong probinsya natin o baryo, respeto ang unang-una mong paiiralin dahil hindi mo kilala kung sino ang nakakaharap mo. Tama si Lolo Insan. Kung sa Maynila ay maraming siraulo o basagolero, dito naman ay maraming kakaibang kaaway. Ano ka mo? Kakaibang kaaway? Oo, talagang kakaiba. Alam mo ba yung mga aswang, engkanto at mangkukulam? Naririnig ko lang pero hindi naman ako naniniwala sa mga ganun. Ngayon maniwala ka na. Sinasabi ko sa'yo, maraming ganon sa lugar namin. At madalas na lumalabas o sumusugod sila kapag nagkaroon ka ng atraso sa kanila. Gaya ng pang-aapi, pang-aagaw, pagsagot-sagot, gaya ng nakailigan mong gawin o kaya naman ay may nasaktan ka sa kanila. Magdasal ka na lang na hindi aswang ang naargabyado mo kanina. Dahil sa mga sinabi ng matanda, biglang natahimik si Simon. Bigla siyang napaisip ng malalim. Naalala niya ang kanyang panaginip. Hanggang sa matapos ang kanilang pagkain, ay hindi na siya muling nagsalita. Nang matapos ang hapunan, pumasok na siya sa kanyang silid. Pero hindi siya mapakali nang mapansin na walang signal sa loob ng bahay. Kaya naman, nagdesisyon siyang lumabas ng bahay. Tumambay siya sa isang malapad na upuang gawa sa sanga ng puno. Binuksan niya ang cellphone at sinubukang ibukas ang data. Pero wala pa ring signal. Anak ng putya naman oh. Ano bang klaseng lugar to? Bakit walang signal? Paano nabubuhay ang mga tao sa ganito? May signal naman dito, pero kailangan mo pang pumunta sa tabing dagat. Malayo ba yung tabing dagat na sinasabi mo? Hindi naman, medyo malapit lang. Bakit?
Balak mo bang magpunta ngayon doon? Oo, sana eh. Saan bandaan? Kailangan ko kasing makapag-open ng browser eh. May isi-search lang ako. Kahit ituro ko ang daan, hindi pa rin papayag si Lolo Berto na magpunta ka ron dahil gabi na. Delikado na kasi at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Pambihira. Ginagawa niyo naman akong bata eh. Lumaki ako sa Maynila at nasangkot na sa maraming gulo. Sanay na ako sa sinasabi mong delikado, no? Pero wag mong kalilimutan na magkaiba ang Maynila at probinsya. Saka hindi mo ba narinig yung mga naging kwentuhan natin kanina? Maraming nagkalat na aswang dito, lalo na kapag sasapit ang gabi. Uulitin ko, Potpot. Hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. O kaya sa mga mangkukulam at kung ano-ano pa na mga pinaniniwalaan nyo dito. Sige na, ituro mo na sa akin ang daan papunta dun sa dagat. Mag-isa akong pupunta ron. Huwag mo na lang banggitin dun sa matanda, kay Lolo Berto. Wala kang alam, wala kang sasabihin, wala kang narinig. Simple, di ba? Ayaw mo talagang maniwala at makinig, no? O sige, ituturo ko sa iyo ang daan. Kung sakaling may mangyari sa iyo, wag na wag mo ring babanggitin ang pangalan ko. Binalaan na kita. Oo na, dahil mong sinasabi. Nasaan ang daan papunta sa tabing dagat? Sandaling napabuga ng hangin ang pinsan nitong si Potpot. Agad rin itong itinuro ang daan patungo sa tabing dagat kung saan may malakas na signal para makapag-internet siya. Agad na tumayo ang binata at hindi man lamang nagpasalamat. Dire-diretso yung naglakad at binaybay ang may kadilimang daan. Ang flashlight lamang ng kanyang cellphone ang nagsisilbi nitong liwanag. Bago makalayo, tumanaw pa yon sa kinalalagyan ng pinsang si Potpot at nakitang napapailing ito. Pambihira. Kaya hindi kayo umaasenso sa buhay. Lahat kinakatakutan nyo. Ilang minutong paglalakad, narinig nito ang baybaying dagat. Hindi man matanaw ang buong paligid, naririnig naman ng kanyang mga tenga ang hampas ng bawat alon sa dalampasigan. Kasabay noon ay ang malamig na simoy ng hangin na bahagyang nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Ito na ba yung sinasabi nilang delikado? Ni wala nga akong nakita o naririnig na nakakatakot eh. Pinaglololoko nyo lang ang mga sarili nyo, mga gonggong. Sandali pang napatawa ng sarkastiko ang binata bago maupo sa mapino at maputing buwanginan. Binuksan nito ang cellphone at napangiti siya dahil totoo nga ang sinasabi ng pinsan nitong si Potpot. May signal nga roon. Muli siyang bumalik sa isang sikat na website kung saan siya nagtanong ng tungkol sa kanyang panaginip. Bukod sa paulit-ulit na response, may isang comment ang nakaagaw ng kanyang pansin. Teka, mabasa nga to. Kung sakaling mapanaginipan mo ang isang lugar na hindi pamilyar sa'yo, wag na wag mong pupuntahan because it's a sign na ikakapahamak mo yun. Sabi ng lolo at lola ko, always trust the signs, the gut feelings, or even your instincts. Napakunot ng noo ang binata dahil sa mga nabasa. Sandali niyang ibinaba ang cellphone at napatanaw sa paligid. Hindi man ganong maliwanag, natatanaw naman niya sa bandang likuran ang malawak na kagubatan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ang lugar kasi na kinalalagyan niya ngayon ay katulad ng nasa panaginip niya. Madilim, magubat, nakakakilabot. Sa hindi inaasahan ay napayakap siya sa sarili dahil ang lamig na dinudulot ng hangin ay halos tumagos na sa kailaliman ng kanyang balat. Mukhang napaparanoid na ako sa kakaisip sa lecheng panaginip na yun . Muling binuksan ng binata
ang flashlight ng kanyang cellphone at naglakad na siya pabalik ng bahay. Nag-alala din siya na baka mapansin ng matanda na wala siya sa bahay nila. Sa loob ng halos 5 minuto, iba't iba at magkakahiwalay na kabahayan ang nadadaanan ng binata. Ang mga yon ay simple lamang at gawa sa mumurahing materyales gaya ng kawayan, nipa, dahon ng niyog, sanga ng mga puno at kung ano-ano pa. Malayong malayo yon sa mga bahay at gusaling na kalakihan niya sa Maynila. Bukod roon, wala ring kuryente ang ibang kabayan. Gasera o lampara lamang ang nagsisilbi nilang ilaw sa gabing malamig at madilim. Sa paglipas pa ng ilang minuto, labis na pagtataka na ang naramdaman ng binata. Sandali siyang huminto at muling tinanaw ang kapaligiran. Wait, parang nadaanan ko na to kanina. No way, 3 beses na ako napapadaan dito, sigurado ako. Nang mapagtantong nasa kakaibang sitwasyon siya ngayon, hindi maiwasan ng binata ang mapalunok ng laway dahil sa labis na kaba. Ayaw niya mang maniwala sa mga ganitong bagay, ngunit malakas ang pakiramdam niya ng mga sandaling yon na nararanasan niya ito. Hindi na muna siya gumawa ng kahit na anong hakbang. Binuksan niya ang cellphone upang tawagan sana ang kanyang ina, ngunit wala na namang signal. Chinek niya ang oras. Lagpas 1 oras na pala siyang hindi nakakauwi. Bukod doon, ay paubos na rin ang battery ng kanyang cellphone. Wala pa naman siyang kakilala sa lugar na yon. Hey! Kung sino ka man na gumagawa nito sa akin, I'm warning you! Hindi mo gugustuhin na ituloy ito. Huwag mo akong paglaruan. At huwag na huwag ka rin magpapakita sa akin. Dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Matapos makapagsalita, hinintay ng binata kung may sasagot. Ngunit huni lamang ng mga insekto ang kanyang narinig ng mga sandaling yon. Napabuga siya ng hangin at saka ipinagpatuloy ang paglalakad. Ngunit wala pang 1 minuto, muli siyang napahinto nang may 2 figura na nakatayo sa harap niya. Ang isa ay medyo matangkad, nakayuko at may hawak na tungkod. Ang isa naman ay parang bata. Marahang itinutok ng binata ang flashlight na hawak. Halos mapatalon siya sa gulat nang makilala ang mga ito. Anak ng... Anong ginagawa niyo dito, mga pulubi kayo? Sinusundan niyo ba ako, ha? Umalis na nga kayo dyan sa dinadaanan ko! Ngunit imbis na umalis, nakipagtitigan sa kanya ang mga ito. Bilog na bilog ang mga mata ng mga ito. Seryosong seryoso ang muka. Hindi sila gumagalaw. Hindi rin sila nagsasalita. Biglang kinilabutan ang binata sa kanyang nakikita. Ilang sandali pa, napansin niyang namumula ang mga mata ng mga yon. Saglit na ngumisi ang mga ito sa kanya, dahilan para mangilabot siya ng tuluyan. Napalunok siya ng laway. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Marahan siyang napatras habang nanginginig ang parehong mga tuhod. Mas nagimbal siya nang magsalita ang bata. Lola, gusto ko na pong makakain. Pwede ba natin siyang maging hapunan? Nang tumango ang matandang pulubi sa batang kasama nito, doon tuluyang natakot si Simon. Agad siyang tumalikod at kumaripas ng takbo. Halos maluwa-luwa ang kanyang mga mata at ang panginginig ay umabot na sa kanyang buong katawan. Sa unang pagkakataon ay halos tawagin niya ang lahat ng santo at mabanggit ang mga dasal na alam niya. Makalipas ang ilang minuto, habang tumatakbo ng walang kasiguraduhan, sandali siyang tumanaw sa likuran at doon ay nakita niyang
hinahabol pa rin siya ng dalawa. Ang matandang pulubi na akala niya ay uugod-ugod na at ang bata tila walang kamuwang-muwang. Parang naging mga mababangis na hayop sapagkat ginagamit ng mga ito ang kanilang parehong mga kamay at paa sa pagtakbo at paghabol sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Hinahabol ako ng mga aswang! Saklolo! Napapikit ang binata habang patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakaramdam ng labis na takot. Wala na siyang naging pakialam sa mga nadadaanan, makalayo lamang sa mga nilalang na humahabol sa kanya. At sa hindi inaasahan, hindi nito napansin ang nakausling bato, kaya naman natapilok siya at nadapa sa lupa. Tumama pa ang kanyang ulo sa matigas na bagay, kaya naman bahagya rin siyang nakaramdam ng hilo. Ngunit masakit man, pinilit niya pa ring iangat ang katawan at bumangon mula sa pagkakadapa. Ngunit nang tatayo na siya, nagulat ang binata nang tumalon sa harap niya ang batang aswang na pulang-pula ang mga mata. Muli siyang napahiga sa lupa at ang bata naman ay pinatungan siya sa dibdib. Hindi niya maintindihan, ngunit kakaiba ang lakas nito. Kaya naman, hindi siya makabangong muli. Demonyo ka! Demonyo ka! Umalis ka sa harap ko! Umalis ka! Gamit ang cellphone, pinaghahampas ng binata ang aswang, ngunit agad din yung nakuha sa kanya at itinapon sa hindi kalayuan. Sunod nitong pinagsususuntok ang muka ng batang aswang, ngunit tila pader yun sa tigas at hindi man lamang nasasaktan. Pinilit ng binata ang lumaban, ngunit walang-wala ang lakas niya sa kaharap ng mga sandaling yun. Napahinto siya at nagulantang nang ibuka ng batang aswang ang bibig nito. Ilang sandali pa, naglabasan doon ang matatalim nitong mga ngipin at nakagat siya sa kanang palad. Napasigaw siya sa labis na sakit. Pagkatapos, sunod na humaba ang dila nito at walang ano-ano'y pumulupot sa kanyang leeg. Humigpit yun, kaya naman habang tumatagal ay nahihirapan siyang huminga. Sinubukan itong alisin ng isa, ngunit sadyang madulas at hindi sapat ang kanyang lakas. Napatanaw siya sa likuran ng bata at nakitang papalapit na rin ang matandang aswang. Kaya naman, bago pa maramdaman at makita si kamatayan, gamit ang kanang kamay, agad niyang pinapa ang lupang kinahihigaan at humanap ng malapad na bato. Nang makakuha, muli siyang humarap sa bata. Kahit nahihirapang huminga, pinilit niyang magsalita. Hindi ako mamamatay sa kamay ng mga katulad nyo! Mauuna ka muna! Inagahampas ng binata ang ulo ng bata. Kahit nagmamatigas ito, tuloy-tuloy niya yung ginawa hanggang sa bumitaw ang mahaba nitong dila. Napaatras ang batang aswang habang nakahawak sa ulo. Ang binata naman, mabilis na tumayo habang bitbit pa rin ang malapad na bato. Sa sobrang gigil, hindi na nito naramdaman ang takot, kaya naman sunod-sunod nitong pinaghahampas ang ulo ng batang aswang hanggang sa mapahiga na yon sa lupa. Hindi tumigil ang binata hanggang sa mawasak ang ulo nito at tuluyang malagutan ng hininga. Narinig niyang sumigaw ng malakas ang matandang kasama nito, kaya naman agad niyang binitiwan ang bato. Dinampot naman niya ang tumilapong cellphone at muling kumaripas ng takbo. Puno man ng dugo ang kanyang buong katawan at tila may trauma pa sa mga nangyari. Wala siyang naging pakialam, makalayo lamang sa lugar na yon. Ilang minuto, muli niyang narinig ang pagsigaw ng matandang aswang habang hinahabol siya nito. Magbabayad ka sa ginawa mo! Magbabayad ka! Kahit natataranta,
Pinilit ng binata na kumalma at tumanaw sa paligid. Sinubukan niyang maghanap ng mga bagay, ngunit bigo siyang makakita kahit isa man lang. Napalayo na talaga ako. Ano nang gagawin ko? Nagmasid siya sa paligid at may nakita siyang isang puno ng balete sa may bandang kaliwa niya. Marami itong baging na nakaladlad. Naisip niya doong magtago pansamantala. Pinatay niya ang flashlight ng cellphone. Hinawakan niya ng maigpit ang isa sa mga baging na naroon. Nang masigurong matibay, sinimulan niyang iangat ang sarili. Gamit ang baging na yon, inakyat niya ang malaking puno. Ilang minuto, nagtagumpay siyang makapunta malapit sa tuktok. Mula naman sa baba, nakita niyang huminto ang matandang aswang na panayanlinga sa paligid dahil hinahanap siya nito. Ilang saglit pa, dahan-dahan niyong tumingala. Kaya naman, muling nanumbalik sa binata ang takot at kaba hanggang sa magtama ang kanilang mga paningin. Ngunit nagtaka siya nang di siya sugurin ng matanda. Maswerte ka ngayong gabi, bata. Hindi kita magagalaw dahil nasa poder ka ng isa sa mga kalaban ko. Pero wag mong kakalimutan ang mga sasabihin ko. Babalik ako at gaganti ako. Nagtaka siya sa sinabi ng matandang aswang. Sandali siyang nagmasid sa paligid ng puno. Wala naman siyang nakitang kakaiba o naramdamang kakaiba. Anak ng tutyang mo. Grabe ka namang aswang ka. Natatakot na nga ako sa'yo. Nakuha mo pang manakot. Ang matandang aswang ay nasa ibaba pa. Kaya naman, naisip ng binata na talagang tinatakot lang siya nito para bumaba siya. Hoy! Pabayaan mo na ako dito ng aswang ka. Ipinagtanggol ko lang naman ang sarili ko. Kaya ako nagawa yon. Tumahimik ka. Wala talaga kaming intensyon patayin ka. Ang gusto ko lang ay bigyan ka ng leksyon. Hindi ko alam na sa ganito pala hahantog. Ano ka mo? Bigyan ng leksyon? At sino namang niloko mo? Kakainin ako ng apo mo eh. Leksyon pa rin yun sa'yo. Mali kayo ng kinalaban. Hindi ako matatakot na ipagtanggol ang sarili ko kung kinakailangan. Kaya kung ano man na nangyari sa apo mo, kasalanan mo yon. Kasalanan yung dalawa. Matapang ka. Pero hindi magtatagal yan tapang mo na yan. Maging mapagmasid ka, bata. Sa oras na magkaroon ako ng kahit na maliit na pagkakataon, hindi ako magdadalawang isip na gamitin yon para makaganti. Buhay ang kinuha mo, kaya't buhay rin ang magiging kapalit. Tandaan mo yan. At sa palagay mo ba matatakot ako sa sinasabi mo? Hindi! Manigas ka! Matapos na makapagsalita, yumuko ang matandang aswang at tumalon ng napakataas, papalayo sa puno. Tila naman nabunutan ng tinik ang binata nang sa wakas ay umalis na ang aswang. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang segundo, doon na siya napaiyak. Doon na niya naibuhos ang lahat ng takot at pagsisisi. Habang nasa itaas ng puno, hindi niya mapigilan na yakapin ang sarili. Hindi niya akalain na hahantong siya sa ganon. Nagsisisi tuloy siya at naisip na sana ay nakinig na lang siya sa mga sinabi ng pinsan niyang si Potpot. Nagpatuloy siya sa pag-iyak at pagsisisi. Nahinto lamang yon nang makaamoy siya ng parang may nasusunog. Tumanaw siya sa paligid at nakita niyang may mga nagkalat na usok kung saan-saan. Hinanap niya ang pinagmumulan nito. Marahang dinadala ang mga titig niya patungo sa pinakataas o pinakatuktok ng puno. Doon, natanaw niya ang isang malaki at kulay itim na bagay na parang
hugis ng isang tao. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang cellphone at dahan-dahang itinutok sa itaas. Nang mailawan ang muka ng nilalang, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang nilalang, may makapal na bigote at balbas. May matulis na tenga, pula ang mga mata, at may hawak na nagbabagang malaking sigarilyo sa kamay. Napasigaw siya ng malakas nang makitang nakatingin din ito sa kanya. Dahil sa labis na takot at gulat, nawalan siya ng malay. Umaga na nang nagising ang binata. May naririnig siyang mga boses. Boses ito ng kanyang ina, ni Lolo Berto, at ng pinsan niyang si Potpot. Agad niyang tinignan ang paligid. Nasa loob siya ng kanyang silid. Mabilis siyang bumangon. Hindi siya makapaniwalang nakauwi siya. Kinurot niya pa ang kanyang sarili. Teka, paanong... Anong nangyari? Wala akong maalala na nakauwi ako kagabi. Lumabas siya ng kanyang silid at pinuntahan ang mga kasama. Nakita niya ang pagtataka sa muka ng mga ito. Anak, mabuti't gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Kaya nga, pinsan. Nag-alala kami sa'yo. Ano ba nangyari sa'yo? Imbis na sagutin ng ina at pinsan niya, tinitigan niya ang kanyang palad na nakabalot na ng telang may halamang gamot. Sunod niyang hinimas ang kanyang leeg at naramdamang mahapdi pa rin yun. Napalunok siya ng laway at hindi maiwasang maalala ang huling nakita niya. Anong nangyari sa akin? Hindi namin alam iyo. Ikaw ang makakasagot niyan. Wala ka bang naaalala? Pero mukhang alam ko kung ano nangyari sa'yo. Naaamoy sa katawan mo ang laway at dugo ng aswang. Tama ho kayo, Lolo Berto. May humabol po sa aking aswang. 2 po sila. Talaga? Mabuti't nakatakas ka. Paano kang nakaligtas? Lumaban po ako. Papatayin nila ako eh. Pinatulan ko sila gaya ng mga taong lagi ko nakakaaway sa Maynila. Siguro, ganun talaga pag nasa bingit ka na ng kamatayan. Gagawin mo ang lahat. Makaligtas ka lang. Mukhang narinig ko ng linyang yan ha. Alam mo bang ang paniniwala na yan ay nasabi na sa akin ng tatay ko? Pares na pares kayo. Mukhang natagpuan ko na ang isa pang tagapagmana ko bukod kay Potpot. Ano? Anong pinagsasasabi nyo? Timon, apo. Gusto mo bang maging albularyo? Hanga kasi ako sa naging tapang mo at sa kakayahan mo na lumaban sa aswang. Nakagat ka pa, pero nakaligtas. Ilan lang ang kayang gawin ng nagawa mo. Mahusay ka. Ako? Magiging albularyo? Nako, sorry po. Hindi naman po sa binabastos ko po kayo, Lo. Pero wala po sa linya ko yan eh. Hindi ko po gusto, sorry. Saka, hindi naman po kami magtatagal dito ni Mama eh. Uuwi din po kami sa Maynila. Huwag kang ganyan makipag-usap sa lolo mo. Alam mo, mukhang tama siya. Mukhang mas okay nga yung ganun eh. Mukhang mas maganda nga na maging albularyo ka. Alam niya kung ano mas makakabuti para sa'yo. Ano? Nagpapatawa ka ba, Ma? At paano mo naman nasabi na alam niya kung ano mas makakabuti sa akin? Sige nga. Wala siyang alam sa kung ano ang pinagdadaanan ko at nararamdaman ko. Ikaw nga walang alam eh. Ano? Pipilitin niyo na naman po ako. Hindi ka naman pipilitin, Simon. Sinasabi lang ng lolo mo kung ano. Wala akong pakialam, Ma. Wala akong pakialam sa kanya. At sa ibang tao na nandito, lalong-lalo na sa'yo. Kung di mo ako dinala rito, hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Hindi kita mapapatawad. Dahil muntik na ako mamatay nang dahil sa'yo. Anak, hindi naman yun ang intensyon ko.
Hindi ko naman alam na mangyayari ito sa'yo. Wala ka naman talagang alam eh. Ang alam mo lang, saktan ako ng paulit-ulit. Sana, namatay na lang talaga ako kagabi. Kaysa makita ko pa ulit yung pagbumuka mo. Simon, abay sumusobra ka na. Pinagsabihan na kita tungkol sa pagiging bastos mo sa nakatatanda sa'yo, lalong-lalo na sa nanay mo. Bakit? Sasaktan mo na naman ba ako? Sige, hampasin mo ulit ako. Hampasin mo ako. Total, wala naman kayong pinagkaiba ng mama ko eh. Yan lang naman ang gusto niyong gawin sa akin, di ba? Ansaktan ako. Ngunit imbis na kunin ng matanda ang tungkod upang bigyan ng leksyon ng binata, natahimik ito, gaya ni Potpot. Hindi nila alam, pero mukhang mabigat talaga ang pinagdadaanan nito. Nagpasya na lamang silang iwan ang binata. Samantala, ang binata naman ay hindi maiwasang mapaluwa. Akala niya kasi ay tuluyan na siyang kakalma, pero sinumpong na naman siya ng kanyang sama ng loob. Mas nadadagdagan yon kapag naaalala niya ang mga nangyari sa kanya kagabi. Sumabay pa ang tampo na nararamdaman niya para sa kanyang ina. Nasasaktan man siya sa mga binitiwang salita, ayaw niyang ibaba ang pride dahil nasanay na siyang ganun. Bumalik na siya sa kwarto. Sa paglipas ng mga oras, tuluyan na siyang dinalaw ng antok. Nagising siya dahil sa malalakas na sigawan sa loob at labas ng bahay. Kahit masama ang pakiramdam at mabigat ang katawan, pinilit niya pa ring bumangon at sumilip sa bintana para tignan kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang napakaraming aswang na sumasalakay sa kanilang baryo. Nakikipaglaban na ang kanyang mga kapitbahay sa mga ito. Teka, anong nangyayari? Agad na nabaling ang kanyang atensyon sa pintuan ng silid nang bigla itong bumukas. Pumasok ang matandang aswang na minsan niya nang nakalaban. Mas nakakatakot na ngayon ang itsura nito. Mas marami na ang kulubot sa muka. Mas matatalim ang mga ngipin at tila mas malalaki at matatalas ang mga kuko. Namumula ang mga mata nito at halatang galit na galit sa kanya. Ramdam niya ang matinding takot pero hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na babalik ako? Hindi makapagsalita ang binata. Muli siyang tumingin sa bintana. Plano niyang tumalon para matakasan ng matandang aswang. Ngunit nang tatalo na siya, bigla siyang hinila at sinakal nito. Pumalag siya at lumaban, ngunit naramdaman niyang nangihina siya. Ibinuka ng nilalang ang kanyang bibig. Lumabas ang mahaba nitong dila, ngunit napigil yon nang mula sa likod ng aswang ay lumitaw si Aling Lourdes. Sinakyan nito ang likod ng aswang. Walang hiya ka! Layuan mo ang anak ko! Huwag mo siyang sasaktan! Nagwala ang aswang. Umikot-ikot ito at panay ang baling ng katawan. Nang makakuha ng buwelo, hinila nito ang ginang na nasa likod niya at malakas na ibinalibag sa dingding ng bahay na yon. Napayuko ang ginang at napasigaw sa labis na sakit. Ang binata naman nakadapa sa sahig at dahan-dahang gumagapang upang tulungan ang kanyang ina. Huwag mo siyang sasaktan! Pakiusap! Heto pala ang nanay mo, bata. Natatandaan mo pa ba ang mga sinabi ko? Buhay ang kapalit sa buhay na kinuha mo sa akin. Gamit ang kaliwang kamay na may matutulis na mga kuko, sinakal ng matandang aswang si Aling Lourdes. Hinigpitan niya yon at marahan itong inangat sa ere. Sunod nitong inihanda ang kanang kamay. Sandali pa itong lumingon
sa kinalalagyan ng nanghihinang si Simon. Nginitian niya yon at saka pa isa-isang sinasaksak ang tiyan ng ginang. Hindi! Mama! Mama! Nang mawalan ng buhay ang ginang, inilapag ito ng matandang aswang sa saig at saka isa-isang hinugot ang lamang loob nito. Nakaharap siya sa nangihinang binata at ipinakita rito kung paano nito kainin ang lamang loob ng mama nito. Walang magawa ang isa kundi ang magsisisigaw at umiyak dahil wala siyang magawa. Hanggang sa dumating at pumasok na ang pinsan nitong si Potpot. Nakipaglaban ito sa matandang aswang, ngunit sa kasamang palad, nakatakas din kagad yun. Napaluhod ang pinsan niyang si Potpot sa harap ng wala ng buhay na si Aling Lourdes. Ang binata namang si Simon ay marahang gumagapang papalapit sa bangkay ng kanyang ina. Labis ang kanyang pag-iyak, kasabay ang pagsisisi dahil hindi man lang niya ito na ipagtanggol. Mama! Mama! Mama ko! Sorry, Ma! Sorry po! Mama! Sa labis na emosyong nararamdaman, tuluyang binawian ng lakas ang binata at nawalan ng ulirat. Pagmulat ng mga mata, nadatnan niya na lamang ang ina na nakaburol sa harap ng bahay ng kanyang lolo Berto. Maraming tao ang naroon. Nang makita nga siya ng mga ito, ay labis ang naging bulong-bulungan. Ang iba ay naaawa sa kanya, ngunit mas marami ang masasama ang tingin. Napatingin din siya sa ibang kabayan. Bukod pala sa kanyang ina, marami rin ang nakaburol ng araw na yun. Nang tanungin niya ang lolo Berto nito kung ilang araw na siyang walang malay, halos magtatatlong araw na raw. Marahang lumapit ang binata sa nakaburol na ina. Nang makita ang wala ng buhay nitong katawan, muling umagos ang luha sa kanyang mga mata. Labis siyang nasasaktan at nagsisisi. Hindi man lang siya nakahingi ng tawad dito. Hindi man lang sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap, na ang pinaniniwalaan niyang walang pakialam na ina ay ipinaglaban at ipinagtanggol siya hanggang sa kamatayan. Dahil doon, nabuo ang desisyon niyang ipaghiganti ito. Nakukunin niya ang hustisya, anuman ang mangyari o sa anumang paraan. Makalipas ang ilang araw, tuluyan na nga itong nailibing. Nang makabalik na sa kanilang tahanan, seryosong lumapit ang binata sa kanyang lolo Berto at pinsang si Potpot. Sandali pa siyang napaisip at napabuga ng hangin bago magsalita. Lolo, gusto ko na pong maging albularyong katulad nyo. Tulungan nyo po akong maging malakas kagaya nyo. Lahat po. Ituro nyo po sa akin. Teka, bakit biglaan naman yata? Kailangan ko po mabigyan ng hustisya si Mama. Kailangan ko pong bumawi sa kanya. Sandali lang. Hindi kita gagawing albularyo nang dahil lang sa gusto mong makaganti sa mga aswang. Ang gusto ko, makita mo ang sarili mo bilang isa sa amin. Handang maglingkod at gampanan ang tunay na gawain at tungkulin ng isang albularyo. Opo, Lolo. Naiintindihan ko po. Hindi lang po ito para makaganti. Gusto ko pong matutong tumulong, magpagaling at protektahan ng mga tao, gaya po ng ginagawa ninyo. Pero kung hindi ako magsisimula ngayon, baka mas marami pa pong masaktan o mamatay. Tulad po ng mama ko. Mabigat ang landas ng isang albularyo, Simon. Hindi ito basta sinisimulan at basta na lang tinatapos.
Kailangan buo ang puso, malinaw ang isipan, at matibay ang loob. Buo na po ang loob ko, Lolo. At kahit gaano po kahirap, kakayanin ko. Basta't matuto lang po akong makatulong. Kung ganon, magsimula ka na ngayong araw. Potpot, sa tingin ko handang-handa ka na. Ibinibigay ko na sa iyo ang tungkuling ituro sa pinsan mong si Simon ang lahat ng mga bagay na itinuro ko rin sa iyo. Bibigyan kita ng 1 linggo para gawin yon. Pagkatapos, ay saka tayo magtutungo sa isang napakalakas na bagay. Ang mutya po, Lolo. Oo, Potpot. Ang tungkol sa mutya. Sige po, Lolo. Ako na pong bahala. Insan, halika. Sumunod ka sa akin. Teka. Ngayon na talaga? Habang nakaburol si Mama? Oo, ngayon na. Ayos lang yan. Sandali lang naman tayo Babalik tayo dun mamaya para bantayan ang mama mo. Si Lolo na muna ang bahala sa kanya. Tinimulan na nga ng pinsan nitong si Potpot na ituro sa kanya ang gawaing may kinalaman sa pag-aalbularyo. Nagsimula ito sa mga prinsipyo na dapat taglayin ng isang mahusay at mabuting albularyo. Ginawa nila ito malapit sa may kalakihang sapa kung saan tahimik at payapa. Ayon kay Potpot, makakatulong ang kapaligiran upang mas makapag-focus ang isipan ng binatang si Simon. Ayon sa itinuro ng ating Lolo Berto, 3 prinsipyo ang lagi mong panghahawakan bilang albularyo. Una, malasakit. Pangalawa, katotohanan. At pangatlo, pagpapakumbaba. Yun lang? Yan din kagad ang unang pumasok sa isip ko noon Pero tandaan mo, hindi lang basta salita to. Bilang albularyo, manggagamot o antingero, ang malasakit ang pinaka-importante sa lahat. Dapat ginagawa natin to, hindi para sa sarili natin, kundi para tumulong sa ibang tao na lubos na nangangailangan. Hindi pwedeng umiwas o mawalan ng pakialam. Kailangan laging handang tumulong. Teka, mukhang yun ang bagay na pinaka-challenging para sa akin Nawalan ako ng pake sa lahat mula nang mamatay si Papa. Ni sa mismong mama ko nga Ganon din na nangyari. Pero iba na ngayon, Insan. May pinanggagalingan na yung emosyon mo. At ito na yung oras para magbago ka o ibalik ang dating ikaw. Laging may second chance, Insan. Ika nga nila. Sa bagay, tama ka. Sunod naman ay ang katotohanan. Magsisimula tayo sa iyong sarili. Kailangan mo maging tapat sa isip, puso, salita at lalong-lalo na sa gawa. Sabi ni Lolo Berto, lubos na pinagpapala raw ang mga taong laging nakatingin sa katotohanan. Anong mangyayari kung pipiliin ko ang kasinungalingan? Hindi mo maaasam ang layuning nais mong tahakin at mapagtagumpayan. Yung panghuli. Ang huli ay ang pagpapakumbaba na ayon kay Lolo, madaling sabihin ngunit napakahirap gawin, lalo na kung ikaw ay nasa tungkuling to. Ang kaalaman na tataglayin natin at mga bagay na maaasam natin ay karugtong din ng isang tukso. Kailangan mo maging matalino dahil kung matatalo ka ng tukso, lalaki ang ulo mo at magiging mayabang ka. Yan ang bagay na nagpapabagsak sa kakayahan ng isang mahusay na albularyo. Nagigets ko na. Yan din ang laging sinasabi sa akin ni Papa nun. Kapag may nakukuha tayong biyaya o naaabot sa buhay, dapat ay magpasalamat at maging humble. Down to earth, kumbaga. Mukhang nakukuha mo lang ang ibig kong sabihin, Insan. Ngayon, simulan na natin ang paghawak ng isang punyal. Heto, sa'yo daw to, sabi ni Lolo Mula sa dalang lalagyan na gawa sa tela, inilabas ng pinsan nito ang may kahabaang punyal na magkabilaan ng talim. Iniabot yon sa binata at nang mahawakan ito, tila may boltahe ng kuryente ang dumaloy mula roon patungo sa mga kamay nito
at buong katawan. Dahil sa naging reaksyon ng binata, hindi maiwasan ng pinsan si Potpot ang mapatitig dito at bagyang mapangiti. Aba, mukhang tama nga si Lolo Berto ah. Isa ka nga sa mga apong hinahanap niya na dapat pagsalinan ng kaalaman, kakayahan at kapangyarihan. Ganun? Ganun nga. Teka, ano bang meron sa kutsilyong to? Bakit nakaramdam ako ng parang kuryente? Punyal ang tawag dyan, insan. Yan ay hinulma at binuo pa mula sa bansang matatagpuan sa Europa. Ayon kay Lolo Berto, pagmamay-ari yan ng isa sa mga dayuhang mananakop ng Pilipinas. Kumitil ng libu-libong buhay at nagamit lamang sa tamang paraan nang maagaw ito ng isa sa ating mga bayani. Talaga? Grabe. Makasaysayan pala to. Tama ka. Yun ang kwento eh. Libo na napatay nito. Ano to? May magic? Siguro. Ewan, hindi ko rin alam. Pero sabi kasi nila, nagtataglay ang punyal na yan ng kakaibang materyales na binasbasan ng makapangyarihang nilalang doon sa Europa. Ang weird naman ng kwento mo. Mukhang hindi na yata totoo yan ah. Huwag mong pinipiloso po ang punyal. Sagrado ang bagay na ito. Kung sagrado to, bakit sa akin nyo binibigay? Bakit hindi sa'yo? Dahil ikaw ang pinili ng ating Lolo Berto. Matapos nilang mag-usap at maipaliwanag ang lahat, sinimulan na ng binata ang kanyang pag-iensayo. Tinuruan siya ng pinsan niyang si Potpot kung paano tama at ligtas na humawak ng punyal, at kung paano to gamitin, at kung anong mga kakayahan ang taglay nito. Ayon kay Potpot, ang punyal ay hindi basta armas. Dapat itong ituring na parang bahagi na ng sariling katawan. Hindi ito dapat mabitiwan o maagaw ng kalaban. Dahil kapag nangyari yun, buhay ang nakataya. Pagkatapos ng ensayo, umuwi na ang magpinsan. Tahimik ang paligid pagdating nila sa burol. Tahimik din siyang naupo sa tabi ng kabaong ng kanyang ina. Hindi man siya umiiyak. Ramdam sa mga mata niya ang sakit at pangungulila. Inabukasan, maaga silang nag-ayos para sa libing. Simple lang ang seremonya. Ilang kaanak at kapitbahay lang ang dumalo. Pero dama ang bigat sa bawat takbang papunta sa sementeryo. Tahimik lang si Simon habang pinagmamasdan ang pagbaon sa lupa ng ataol ng kanyang ina. Pagkatapos ng libing, tumingin siya sa langit at tila may inaabangan. Pangako, Ma. Hindi ako titigil hanggang makamit ko ang hustisya. At mula sa araw na yun, nagsimula na ang tunay na pagbabago ni Simon. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan na ngang natutunan ng binata ang paghawak at kasanayan sa mina ng punyal. Kaya naman, nagpasya na si Potpot na ituro na rin dito ang iba't ibang mga sagradong dasal at orasyon. Isa ito sa mga naging kahinaan ni Simon dahil ang mga dasal at orasyon ay nakasulat sa wikang Latin na hindi niya kagad ma-memorize at maunawaan. Hindi kalaunan ay natutunan niya rin naman yun. Kaya naman muli nang humarap ang dalawa sa kanilang Lolo Berto. Dahil pantay na kayo ng kaalaman at kakayahan, panahon na para hanapin at kunin nyo ang isa sa mga mutyang nabalitaan kong naririto lang sa baryo natin. Ito ay ang pinakamahalagang bagay na pagmamay-ari ng isang kapre. Ano holo? Kapre? Hindi po ba delikado pong makaharap sila? May mas delikado pa ba sa mga aswang na nakaharap na ninyo, Simon? Napatingin ang dalawa sa binata. Ito naman ay sandaling napayuko at napaisip mula sa mga sinabi ng kanyang lolo. May mga bagay kasi siyang naaalala
tungkol sa nilalang na yon. Kung hindi siya nagkakamali, isa ito sa laman ng kanyang panaginip. Ito rin ang nakita niya sa malaking puno ng balete bago siya mawalan ng malay. Napabuntong hininga siya bago muling humarap sa matanda. Mas nakakatakot pa rin po ang mga aswang kaysa sa kanila. Ano po ba dapat naming makuha ni Insan sa kapre? Simple lang. Kailangan niyong makuha ang tabakong madalas nitong hawak at hinihit-hit. Ibig niyo pong sabihin yung sigarilyo? Base kasi sa mga nabasa ko at napapanood ko, meron silang hawak na malaking sigarilyo. Tama ka. Yun na nga yun. Gawa yun sa tabako. Kaya ito tinawag na tabako. Ayon sa aking nabalitaan, nagtataglay ang tabakong yun ng kapangyarihang kayang magpahina at tumapos sa mga aswang. Ang sino mang makakahawak nito ay nagiging malakas din at ayon pa nga sa mga kwento-kwento, nagiging higante gaya ng isang kapre. Talaga po, Lolo Berto? Posible po yun? Oo, Lolo Berto, saan naman po namin mahahanap ang kapre? At kailan namin to pwedeng gawin? magandang tanong yan, Potpot. Pagdating sa kanilang lokasyon, madalas ang mga kapre nakatira sa mga malalaking puno na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Pinipili nilang doon manirahan upang mapalayo sa mga tao at magkaroon ng tahimik na pamumuhay. Hindi lang ako sigurado sa eksaktong lugar, kaya naman hahanapin niyo pa lang sila. Lolo Berto, mukhang alam ko na po kung saan makikita ang isa sa kanila. Alam mo, Insan? Teka, sigurado ka? Paano nangyari yun? Mahabang kwento, Insan eh. Pero minsan ko na ito nakita nung mapalaban ako sa maglolang aswang na pumatay rin kay Mama. Isang kapre ang huli kong nakita bago ako himatayin. Dala na rin siguro ng takot. Palaisipan pa nga rin sa akin eh kung paano ako nakauwi rito ng araw na yon. Kung ganun, pwede na pala kayong magsimula mamayang hating gabi. Bilog at maliwanag ang buwan mamaya. Ito rin ang panahon kung saan mas aktibo ang mga kapre. Paborito kasi nilang pagmasdan ng isang buwan. Nagbibigay ito sa kanila ng kasiyahan at kalakasan. Parang mas delikado yata yun ah. Hindi kaya, Lolo? Delikado nga. Pero yun lang din ang pagkakataon para makuha niyo ang mutyang sinasabi ko. Hindi ba't gusto mong maging mahusay upang maipagiganti ang mama mo? Ito ang isa sa mga paraan para magtagumpay ka. Tama si Lolo Berto, Insan. Kailangan natin tong harapin. Kailangan mapasa kamay mo ang mutyang magmumula sa isang kapre. E di sige. Gawin na natin. Pagsapit ng gabi, binaybay na nga ng binata ang daan kasama ang pinsan nito patungo sa lugar kung saan siya hinabol ng matandang aswang noon. Habang naglalakad at hinahanap ang malaking puno na minsan niya nang inakyat, hindi niya maiwasan na huminto pa minsan-minsan dahil pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid sa kanila. Hindi naman siya ganito dati, pero mula nang mahawakan ng sagradong punyal, nagkaroon na siya ng matalas at malakas na pakiramdam. Habang lumalalim naman ang gabi, mas nagiging bilog ang maliwanag na buwan at mas lumalamig ang simoy ng hangin. Hanggang sa marating na nga nila ang punong ilang oras na nilang hinahanap. Ito na yun. Hindi ako pwedeng magkamali, Insan. Ito na yung puno na nagligtas sa akin mula sa matandang aswang. Dito ko rin nakita yung bagay na hinahanap natin. Kung titignan, Insan, parang normal na puno lang pala to eh. Malaki lang at maraming baging, kaya nagmumukhang nakakatakot. Ano, Insan? Anong gagawin natin? Malakas ang kutob kong pinagmamasdan niya lang tayo.
Hindi ko siya nakikita ngayon. Pero, ang weird sa pakiramdam eh. Siguro maghintay muna tayo sa ilalim ng puno. Magmamasid tayo hanggang sa makita natin siya. Malapit na rin namang sumapit ang hating gabi. Sige, mas maganda nga yun para makaisip din tayo ng pwede nating gawin. Yun na nga ang ginawa ng magpinsan. Mula sa malalaking ugat ng puno, naupo at sumandal ang dalawa roon. Sa paglipas ng mga oras, mabilis na nakaidlip ang pinsang si Potpot, samantalang nanatiling gising naman ang binatang si Simon. Hindi niya inaalis ang atensyon sa kapaligiran. Panay ang linga dahil pakiramdam niya anumang oras ay tila may lulusob sa kanila. Ilang minuto bago ang hating gabi, napatingin ng binata sa pinsang natutulog. Natawa siya dahil malakas pala kung humilik ito. Ilang minuto pa, mas lumakas yun, kaya naman hindi maiwasan ng binata ang magtaka. Inilapit niya ang kanang tenga rito at napagtanto niyang hindi pala sa pinsan niya nanggagaling ang paghilik. Tumayo siya at tumanaw sa itaas ng puno. Doon niya lang naamoy na parang may kung anong nasusunog. Doon niya rin naririnig ang malakas na paghilik. Insan! Insan, gumising ka! Insan! Mukhang nandito na yung hinihintay natin. Ha? Sino ba yun? Hinaan mo yung boses mo. Baka marinig niya tayo. Tumayo ka na dyan. Dali, tignan mo. Nang makatayo ang pinsan niyang si Potpot, pinagmasdan din ito ang tinitignan ng binatang si Simon. Sa pinakataas ng punong balete, natanaw nila ang malaki at kulay itim na figura na parang tao. Nakalahad din ang palad nito kung nasaan ang may kalakihang tabako na nagbabaga at umuusok pa. Nagkatinginan ang dalawa. Ano, Insan? Ikaw na ba ang kukuha? Siguro. Pero kung gusto mo, pwede rin namang ikaw na lang. Loko, para sa'yo yan eh. E di ikaw ang kumuha. Tatanong-tanong ka pa kasi. O sige na, ako na ang kukuha. Aakyat na ako. O sige, nandito lang ako sa baba ah. Backup mo ko. Kung magising man siya at saktan ka, huwag ka magdadalawang isip na gamitin ang punyal mo. Tumango ang binata. Matapos makapag-usap, sinimulan nito ang paghahanap ng matibay na baging patungo sa itaas ng puno. Mahina at dahan-dahan ang pagkilos na ginagawa niya. Siniguro niyang hindi siya makakagawa ng kahit na anong ingay na maaaring ikagising ng kapre. Nang mahawakan ng baging na napili, sinimulan niya na rin ang pag-akyat. Halos pigil niya rin ang paghinga at iniiwasan na makaramdam ng kahit na anong takot o kaba. Ilang minuto, tuluyan na siyang nakarating sa tuktok. Nakasabit pa rin siya sa baging. Pinagmasdan niya ang kapre. Doon niya lang mas nakita ang kabuuang itsura nito. Medyo hawig din sa mga nakikita niya sa internet. Malaking nilalang ito na medyo malaki rin ang tiyan at mga dibdib. Mabalahibo ang parehong mga braso at paa. Mahaba at medyo matulis ang mga tenga. Mahaba ang balbas at bigote. Ganon din ang buhok na napakagulo. May mga baging itong nakabalot sa katawan at bahag lang ang nagsisilbing kasuotan. Mamang Kapre, sorry po. Kailangan na kailangan ko talaga tong gawin eh. Malapit ang kinalalagyan ni Simon sa palad ng kapre kung nasaan ang mahiwagang tabako nito. Mabilis na kumilos ang binata at gamit ang kaliwang kamay, dahan-dahan niyang kinuha ang bagay na yon. Ngunit dahil hindi sapat ang haba ng braso niya, sandaling huminto ang binata. Inilibot niya ang paningin at naghanap ng may kahabaang sanga. Napangiti siya nang makakita malapit sa ulo niya. Sakto rin na parang may panungkit yun upang makuha at hindi mahulog ang tabako. Bumalik siya sa ginagawa. Marahan niyang itinutok ang sanga sa tabako
at dahan-dahan itong sinungkit. Sandali pang gumalaw ang kapre, kaya naman dun lang siya nakaramdam ng kaba. Ilang sandali pa, tuluyan niya itong nasungkit palapit sa kanya. Agad niya tong hinawakan. Yes! Gaya ng punyal, nang mahawakan ng binata ang tabako ng kapre, may parang bultahe ng kuryente ang dumaloy doon. Mas malakas at mas mainit. Kaya naman, hindi niya maiwasan ang mapasigaw hanggang sa nagising ang kapre. Naku po! Hindi ko intensyon na! Ah! Bago pa man maituloy ng binata ang gusto niyang sabihin, nahawakan na siya ng kapre. Marahan siyang inilapit ng nilalang sa mukha nito at doon ay ramdam na ramdam ni Simon ang matinding takot. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakatitig sa mabangis na mata ng kapre. Bigla siyang napalingon sa ibaba nang marinig ang sigaw ng pinsan niyang si Potpot. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pagdating ng ilang aswang. Mabilis ang mga galaw, gutom na gutom ang itsura na animoy mababangis na mga hayop. Agad na inilabas ni Potpot ang kanyang punyal at mag-isang hinarap ang mga aswang. Buo ang loob nitong lumaban kahit nag-iisa. Muling ibinalik ni Simon ang tingin sa kapre. Takot man, pinilit niyang magsalita. Bitawan ang mga salitang kanina pa niya gustong ilabas. Please naman, Mamang Kaprio. Pakawalan mo muna ako. Kahit ngayon lang, please. Nasa panganib ang pinsan ko sa babae. Kailangan ko siyang tulungan. Kailangan ko munang gamitin ang sigarilyo mo. I mean yung tabako mo. Pagkatapos ito, promise, ibabalik ko rin. Please, sige na, pagbigyan mo na ako. Ngayon lang to. Ilang segundo siyang tinitigan ng kapre. Ilang saglit pa, ibinaba siya nito sa lupa. Uy, thank you, thank you. Maraming salamat po, Mamang Kapre. Agad na inilabas ni Simon ang punyal. Hinawakan niya ng maigpit ang tabako sa isang kamay. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Hindi namamatay ang baga nito. Habang hawak ang dalawang kamay, ramdam ni Simon ang kakaibang init na dumadaloy mula sa palad niya. Pinikit niya ang mga mata. Huminga ng malalim at nakaramdam siya ng lakas at tapang. Bahala na si Batman. Susundin ko na lang kung ano ang tatakbo sa isip ko. May mga naririnig siyang bulong sa kanyang isip. Sinundan niya yon. Hinit-hit niya ang tabako nang makitang may papalapit sa kanyang aswang. Ilang sandali pa, ibinuga niya ang usok. Makapal na usok ang lumabas sa kanyang bibig. Ayos ah! Ang angas naman ito! Muli siyang humithit at saka ibinuga yon papalapit sa aswang. Narinig niyang umubo ito at pagkatapos ay biglang nanghina. Nang makita niya ang kalagayan ng halimaw, nilapitan niya ito at kagad sinaksak ng kanyang punyal. Ngunit habang tumatagal ang laban nila sa mga aswang, napansin nilang tila mas dumadami ang mga ito. Galit na galit ang mga ito sa kanila habang sumusugod. Anak ng 7 kagaw, oo. Bakit parang hindi sila nauubos, Insan? Pagod na ako. Ang dami pa nila. Madami na tayong napapatay. Pero, kakayanin pa ba natin to? Oo nga eh. Insan, mukhang kailangan natin patayin ang puno nila. Ano? Anong puno? May nabasa ako sa isang website. Kailangan patayin ang pinuno nila. At sa palagay ko, yung matandang aswang ang pinuno nila. Kailangan natin siyang mahanap at mapatay. Tapos, hihinto na ba sila nun? Hindi rin ako sure eh. Pero gusto ko na maniwala doon sa website. Kasi sabi doon, sumusunod lang sa mas mataas sa kanila ang mga aswang. Kung mawala ang nasa itaas, baka sakali, tumigil na sila. Sige, Insan, subukan natin. Wala rin naman tayong pagpipilian eh. Bibilang ako ng 3, Insan ha. After nun, bubuga ako ng usok.
tumakbo ka papunta sa kanang direksyon. Sige, Insan. 1, 2, 3! Pagkatapos humit-hit ni Simon ng tabako, ibinuga niya ang mas makapal at mas malakas na usok. Tumilapon ng ilan sa mga aswang, habang ang iba namay nawalan ng malay sa lakas ng tama ng usok. Hindi na nag-aksaya ng oras ang magpinsan. Mabilis silang tumakbo, binaybayan daan pa kanan, hanggang sa makarating malapit sa baybaying dagat. Nang masigurong wala nang humahabol, huminto ang dalawa at naupo sa buwanginan. Kapwa sila hingal na hingal, halatang pagod na pagod at kabado pa rin sa mga nangyari. Tahimik ang paligid, ngunit mas mabilis pa rin ang tibok ng kanilang mga dibdib. Akala ko, di na tayo makakatakas sa mga yon, Insan. Mas marami pa sila kaysa sa mga aswang na lumusob sa baryo. Mabuti na lang at hawak mo na ang mutya ng tabako. Kumusta naman, Insan? Ayos. Ayos na ayos to. Libre, Yossi. Iyan ka na naman eh. Nasa panganib na nga tayo eh. Nakukuha mo pang magbiro. Pambihira ka talaga, oo. Sorry na. Pero insan, honestly, na-amaze talaga ako dito. Pero parang natatakot din. Natatakot ka? Bakit naman? Alam mo bang maraming naghahangad ng ganyang kapangyarihan? Eh, ikaw lang yata ang narinig kong natakot eh. Masaya naman ako na nasungkit at nakuha ko to, pero natatakot din ako dahil kakaiba pa lang kayang gawin ng ganitong uri ng bagay. Nung nasa Maynila ako, hindi talaga ako naniniwala na nag-i-exist ang mga powers o magic gaya nito. Nakakatakot na kapag nahawakan to ng masamang kamay, ay kaya nitong makapanakit. Yun pala ang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo, Insan. Anong ibig mong sabihin? Ayon kay Lolo Berto, hindi lahat ng tao o kahit maging ng albularyo ay karapat-dapat para sa mutya. Marami ng albularyo, manggagamot at antingero na ang sumubok sa angkan natin. At marami-rami na rin ang hindi nagtagumpay. Teka, hindi ko magets yung sinasabi mo eh. Ibig kong sabihin, hindi lahat ay pinagkakatiwalaan ng mutya. Kung ibibigay o ipapahawak mo man yan sa akin, hindi ibig sabihin nun ay kaya ko nang gamitin ang kapangyarihan yan. Kapag hindi ako ang karapat-dapat, hindi yan gagana kahit na ano pa ang gawin ko. So you mean, karapat-dapat ako dahil nagagamit ko to? Ganun na nga. Kaya huwag ka rin kabahan na mapunta yan sa masamang tao. Hindi rin naman nila magagamit yan eh. Ibig mong sabihin mabuting tao ko? Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Paano ako magiging mabuting tao? Eh hindi nga ako naging mabuting anak. Parang di ko naman deserve to. Nako, alam na alam ko na yan. Sa totoo lang, alam ko na mabuting tao ka at mabuting anak ka rin. Minsan kasi alam mo, nagsisinungaling tayo eh. Kunwari, hindi natin sila mahal. Pero may mga pagkakataon na hindi natin inaamin o sinasabi sa iba yung totoong laman ng puso natin. Naging masama man ang pinakita mo sa mama mo, alam kong alam mo na hindi ikaw yun. Napaisip ang binatang si Simon sa mga sinabi ng kanyang pinsan na si Potpot. Mukhang totoo nga, kahit papuro kasungitan at galit ang ipinakita niya noon, lalo na sa kanyang ina. Alam niyang sa loob-loob niya ay hindi naman talaga yon ang nais niya. Nadala lang siya ng matinding emosyon at puot mula nang mamatay ang kanyang ama. Habang tahimik siyang nakatitig sa malayo, nagsimulang umapaw ang lungkot sa kanyang puso. Naisip niya, sana ay naipakita niya ang kabutihan at magmamahal sa kanyang ina habang nabubuhay pa ito. Hindi niya napigilang mapaluwa habang inaalala ang lahat. Habang nagkikwentuhan, biglang nagpintig ang dalawang tenga ng binata. Nakarinig siya ng parang matinis na tunog na hindi niya pa naririnig sa tanang buhay niya. Pagkatapos ng tunog na yun,
sunod niyang narinig ang napakaraming sigawan na nagmumula sa kung saan. Halos mapayuko siya at mapahawak sa tenga dahil sobrang sakit nito sa pandinig niya. Ano nangyayari sa'yo, Insan? Ang baryo. Sina Lolo. Sinusugod ng mga aswang. Mabilis silang tumakbo at bumalik sa kanilang baryo. Nakita nila ang maraming aswang na naroon. May ilang bangkay na rin ang nakahandusay sa kalsada. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi nakakilos si Simon dahil sa nakikita sa sandaling yun. Parang nakikita niya ang huling eksena kung saan ipinagtanggol siya ng kanyang ina. Ano pang hinihintay mo, Insan? Tara na! Tulungan natin sila, Lolo! Mauna ka na! May gagawin lang ako! Tumango ang pinsan nitong si Potpot at mabilis na pinagsusugod ang mga aswang. Samantala, muling tinitigan ni Simon ang hawak na mutya. Pumikit siya at saka nanalangin ng taimtim. Bukod sa makapangyarihang Diyos, tinawag niya rin sa panalangin ang mga nilalang na hindi siya sigurado kung darating. Pagkatapos, isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya at saka isa-isang muling pinagpapapaslang ang mga aswang. Wasiwas dito, wasiwas doon. Ang bawat tatamaan ay kagad na tumitilapon at nawawalan ng buhay. Isang malakas na buga ang ibinigay niya at halos sabay-sabay na nagtalsikan at nahimatay ang mga aswang na nasa harap niya. Huwag niyo akong biguin! Kailangan ko kayo, please! Ilang sandali pa, napahinto ang lahat sa labanan nang magkaroon ng mahinang lindol. Mula sa nagtataasang puno ng kagubatan na nakapalibot sa baryo, naglabasan doon ang higit sa 10 mga kapre. Ang mga tao ay agad na nagsiyuko at nagsipagtago dahil sa takot. Samantalang mga aswang naman ay dahan-dahang napapaatras nang makita ang mga ito. Gamit ang mutya ng tabako at isip, inutusan ng binata ang mga kapre na sugurin at ubusin ang mga aswang. Hindi nga siya nagkamali dahil isa-isa ngang sumugod ang mga yon. Hindi na. Sa taong buhay ko, ngayon lamang ako nakakita na nakipagtulungan ng mga kapre sa katulad nating tao. Ikaw ba ang may gawa nito, Simon? Opo, Lolo Berto. Kahit di po ako sure. Naisip ko lang po na baka makinig sila at tumulong. Tara po, tulungan po natin sila. Ipanalo po natin ang laban na to. Sugod mga kabaryo! Ubusin na mga aswang! Umindigan lahat, maging ang mga taong kanina ay natakot. Nakipaglaban sila at ipinagtanggol ang isa't isa. Ang mga aswang unti-unting umatras, lalo na't alam nilang natatalo na sila sa laban. Maya-maya pa ay nasulya pa ni Simon ang matandang aswang na pumaslang sa kanyang ina. Papatakas na rin ito. Huminto ka! Harapin mo ako, aswang! Tumakbo siya ng mabilis, papunta sa matandang aswang. Nang makalapit, agad niyang hinila ang buhok ng matanda at saka hinagis sa malaking puno. Tumama ang likod nito at padapang bumagsak sa lupa. Hayop kang demonyo ka! Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa mama ko! Maawa ka! Patakasin mo na lang ako! Marami ka nang napatay sa mga angkan ko! Pati ang apo ko dinamay mo! Sapat na siguro yon bilang kabayaran sa mga nagawa ko! Kahit kailan, hindi magiging pantay ang mga nagawa nating pagpatay. Nakapatay ako dahil pinagtanggol ko lamang ang sarili ko. Samantalang ikaw, pumatay ka ng inosente para parusahan ako. Hayop ka! Ipaparamdam ko sa'yo ang dinanas ng mama ko! Lumapit ang binatang si Simon sa aswang. Mabilis niyang isinuksok sa bulsa ang tabako ng kapre. Sa kawalang pag-aatubiling, dinampot ang aswang sa liig. Buong lakas niya itong iniangat sa ere habang mahigpit na sinasakal.
Parang naging singlakas siya ng kapre sa mga oras na yon. Hawak ang punyal sa isang kamay. Sinaksak niya ito sa tiyan ng nilalang. Hindi pa nakontento, ibinaba niya ang katawan ng aswang at sunod-sunod pa itong pinagsasasaksak hanggang sa tuluyang mawalan ng buhay. Nang matiyak niyang wala ng hininga ang nilalang, hiniwa pa niya ang leeg nito. Gusto niyang masiguro ang kamatayan nito. Pagkamatay ng matandang aswang, nagsitakbuhan sa takot ang iba pa nitong mga kasamahan. Kasabay ng kanilang pag-atras, bigla ring bumuhos ang malakas na ulan, parang sumabay sa tagumpay na tinamo ni Simon. Sa gitna ng ulan, nakita ng mga tao ang unti-unting pag-alis ng mga kapreng tumulong sa kanila. Isa na lang ang natira, ang kapreng pinagkuhanan ni Simon ng mutya ng tabako. Nilapitan ito ni Simon. Tahimik niyang iniabot pabalik ang mutya ng tabako. Saglit silang nagkatinginan. Mamang Kapre, tapos na po ako sa misyon ko. Ibinabalik ko na po ang hiniram kong mutya ng tabako sa inyo. Maraming salamat po sa tulong nyo. Ngunit imbis na kunin ang pagmamay-aring tabako, nagulat ang binata dahil umiling lamang ang kapreng kaharap niya. Hinawakan pa siya nito sa ulo at sinabing hindi na nito babawiin ang hiniram niyang mutya. Nagamitin na lamang ito sa mga susunod niyang laban dahil ang totoo, kahit kailan ay hindi nagtatapos ang kasamaan. Talaga? Sa akin na to, Mamang Kapre. Promise ko sa'yo. Gagamitin ko ang mutyang to sa kabutihan. Hindi kita bibiguin. Maraming salamat talaga. Sa pagtango ng kapre, marahan itong naglakad palayo. Hindi na muling lumingon. Unti-unti itong nilamon ng dilim ng kagubatan hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa paningin ng lahat. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid bago ito sinundan ng malalakas na hiyawan ng tuwa at tagumpay. Sa wakas, natalo na nila ang mga aswang. Isa-isang lumapit ang mga taga-baryo kina Simon at Potpot. Nagpahayag ng pasasalamat ang lahat at paghangang hindi maipinta sa kanilang mga muka. Sa mga sumunod na araw, buwan at taon, tinupad ni Simon ang kanyang pangako. Hindi lamang niya itinuloy ang pagiging albularyo, naging mahusay, maaasahan at may malasakit siyang manggagamot sa baryo. Sa tuwing hahawakan niya ang sagradong punyal at mutya ng tabako, naaalala niya ang lahat ng pinaglaban niya, lalong-lalo na ang kanyang ina. Sa puso niya, alam niyang nabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay nito, pati na rin ang lahat ng inosenteng napatay ng mga aswang. Dahil sa mga nangyari, nagbago ng tuluyan si Simon. Sa pagkakatagpo niya sa madilim na bahagi ng sarili niya, doon niya rin natagpuan ang liwanag. Natutunan niyang maging totoo sa sarili, natutong rumispeto, magmahal at tumanggap ng pagkakamali. Ang dating bastos, mainiti ng ulo at swail na apo ni Lolo Berto, ngayon ay isa ng mahinahon at tapat na albularyo na walang pag-aalinlangang tumutulong sa mga nangangailangan.